Ozamis City, Misamis Occidental ug sa tanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazzle Motikson. This is Ozamis Today. Sa tuwang ang mga headlines. Kung ando gikwestiyon ang DOTR sa dugay nga implementasyon o konstruksyon sa Ozamis Airport Modernization Project. 72 kamatis the scholars sa Ozamis City Institute of Technology malampuson nga mitapos. Pipila ka mga hard on the spot nga mga aplikante sa Sangguniang Kabataan Job Fair, dako ang pasalamat sa Asenso Administration. LGU Ozamis may pagawas og advisory kabahin sa gipahigayon nga senso sa PSA sa mga kabaranggayan sa Dakbayan. Pagsaulog sa araw ng Barangay Kapukaw P o Coronation Night sa Miss Araw ng Kapukaw Proper 2024 malampuson. Concreting project may abot na sa pinakatumuy nga barangay sa lungsod sa Sinakaban. Dakong kalipay og pasalamat gipati sa mga Ozamison sa nagpadayong Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Aniya ang manitalya sa Ozamis Today. Congressman ando gikwestiyon ng DOTR sa dugay nga implementasyon o konstruksyon sa Ozamis City Airport Modernization Project. Kaniyang report. Yung airport building na ground break noong taong 2018 ni isang poste wala pa pong natayo. Yung mga expansion of the road, of the runway, of the parking area of the airplanes hanggang ngayon hindi pa po tapos. Kini ang pangutana ang gipaabot ni 2nd District Misamis Occidental Representative Congressman Ando Uaminal atul sa briefing hearing sa Kongreso alang sa proposed fiscal year 2025 budget sa Department of Transportation kun DOTR bag-uhay pa lamang. Usa sa gimatigdan ni Kong Ando ang una ng rason sa DOTR sa kalangan sa implementasyon sa Ozamis Airport Modernization Project mao ang makaso sa road right-of-way nga sumala pa sa gibutyag sa kongresista na sangat na sa korte ang expropriation proceedings apan hangtod karon walay gihatag nga update ang DOTR ilabi na ang Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP bisan pa sa pasalig nga mohatag kasayuran sa buhatan sa kongresista ug sa LGU Ozamis kabahin iniini. And they vowed to coordinate with our office with regards to the update, the developments. However, it's been 2 years at wala po akong naririnig na updates and development from the DOTR, especially with the CAAP. Worse, the CAAP does not coordinate with the local government unit of Ozamis where the airport is situated. I had the same experience when I was mayor there. Ang CAAP parang lumalayo sa local government. Gibutyag ni Kong Ando nga usa sa mga kontrata sa Ozamis Airport Modernization Project ang napapunduhan ni former Congressman ug Deputy Speaker ug karon ni Governor Henry S. Uaminal ubos sa General Appropriations Act kun GAA kaniadtong tuig 2018 pa. Apan unom ka tuig na ang nakalabay, walay nagmaterialisar nga proyekto nga may resulta sa pagkaway bili sa pondo nga nakalap alang iniini. Aron mahatagan og katin-awan kini nga proyekto nga dugay nang gipaabot sa katawhan, ilabi na sa mga misamisnon nga maoy labawng magbenepisyo gikan niini, ipaklaro ni Kong Ando gikan sa resource persons sa DOTR kung unsa nay update niini nga proyekto.
with regards to the airport modernization project in Ozami City, and ano po yung status? Ano po yung status ng expropriation cases, and ano po yung status ng implementation ng mga infrastructure? Pahayag ni Kaap Acting Director General Manuel Antonio Tamayo. As far as the airport, Ozami's airport development project is concerned, we have expropriation ongoing for a total of 80 parcels of land. We have the breakdown of this, and if I may go through it, 27 ongoing expropriation with writ of possession, 23 endorsed to OGCC for filing of expropriation cases. Then we have 13 owners who accepted the offer, 9 parcels with signed revised deeds of absolute sale or DOA subject for initial payment, 3 parcels for preparation of check or initial payment, 6 parcels ongoing processing of initial payment, then 4 parcels ongoing determination of replacement cost of improvements prior to revision of the deed of absolute sale. Next is the notice of taking to be served. There are 13 parcels for preparation of the notice of taking and final offer. Then we have 4 parcels. Owners refuse to receive the notice of taking. So in summary, we have a total number of parcels that are in various stages of site acquisition. Kalabot sa construction sa bagong terminal building, gibutyag ni Director Tamayo nga kini nga proyekto nga may budget nga 227 million pesos nga sugdan unta sa pag-implementar ni atong 2016 ang na-terminate na o nag-withdraw na ang contractor o napirmahan na ni Director Tamayo ang termination of contract kani atong Hulyo 18, 2024. Ug sumala sa Kaap Director, adunay ongoing 285.25 million pesos nga project ang Kaap sa Ozamis City Airport. It involves the embankment of taxiway apron, PTB, VPA and access road, and then concreting of apron and taxiway, that's in the northeast, installation of reinforced concrete pipe, culvert and ditch canal. So ito po is ongoing, and 57.48% actual accomplishment against the plan of 67.33. So they have a slippage of 9.85. Bisan tuod gikalipay ni Kong Ando kini nga update kabahin sa airport modernization sa Dakbayan, apan pangutana niya kontento na ba ang DOTR niini nga kaugmaran. Is the department satisfied with this kind of development? Again, it's been 2 years since we've had this discussion, and during that time, it was already delayed for years. Pero ang naririnig po natin ngayon, may iilang cases pa lang na ifa-file, hindi pa po nafa-file. Ano po ang ginagawa ng Kaap in the last 2 years after that unfortunate event here in the same room, Mr. Chair? Pasabot ni Kong Ando nga kung halaton pa ang ingon ni ini kalangay nga proseso, sigurado siya nga sa musunod nga 5 ka mga tuig dili pa gayud matapos ang acquisition sa mga lote nga gikinahanglan alang ni ini nga proyekto. With the rate that these things are going, alam mo, nakikinig po ako kanina, I was here coming in and back. Maraming congressmen ang pumasok, nag-request po ng napapondohan yung kanilang mga airport, ports, seaports, and terminals. In fact, that is one of the concerns of Congressman Garcia. In our case, baliktad po. May pondo na po since 2016. But the implementation, hindi po nagagawa. Atubangan sa budget briefing, hearing alang sa DOTR, gipaklaro ni Kong Ando gikan sa ahensya kung unsay mahimo niini alang niining nalangan na kaayo nga proyekto dinhi sa Ozamis City. Mr. Chair, ano po bang pwedeng magawa? Ano pong pwedeng commitment na pwedeng ibigay ng Kaap? Because, like I said, we've ground
we did the groundbreaking of this project in 2018. October 2018. Now it's August 2024. Hindi pa na-file lahat ng cases for the expropriation. And on top of that, may I ask, Mr. Chair, ano po yung reason nung delay dun sa other contracts that you have mentioned, specifically in the construction of the apron and the rehabilitation, upgrading of the existing building, and the construction of guard posts, Mr. Chair? Pasalig sa kaap. The cases are filed with the OGCC. What we can do is really to push this and follow up with them. However, as I said, I'd like to visit the Osamis personally, since Governor Uminal is a friend of mine, and perhaps we can coordinate and we can seek the help of the LGU, local government or the provincial government on resolving these issues and talking to the lot owners, Mr. Chair. Gi-point out usab ni Kong Ando ang mga issues nga lambigitan sa kaap e dinhi sa dakbayan uban sa panghinaot sa liderato sa kaap sa pagresolba niini nga mga problema nga may resulta sa dugay kaayo nga pagpatuman sa construction sa Ozamis Airport Modernization Project. Yung tatlong contracts na sinabi ko po, may letter ang kaap, your general manager in Ozamis, na sinuspende nila dahil hindi po nakakomply yung contractor sa mga necessary requirements before starting a project. Medyo mali po ata yun kasi it's the responsibility of the contractor to process the necessary documents before starting a project. So it should not be a reason for suspension. Worse, they retrieved that letter and pinalitan nila ng letter reasoning out na the suspension was due to the road right-of-way problems. So clearly, maraming problema, maraming issues dito sa kaap. So I hope na Director Tamayo would be sincere in reaching out to our office so that we can discuss these problems moving forward. 72 ka mga tested scholars sa Ozamis City Institute of Technology ang malampuson nga mitapos. Ma-report si Bernal Texon. Agosto 30, 2024, malambosong bigayon ang graduation o distribution sa mga toolkits o allowances sa 72 ka mga TISDA TVET scholars sa Ozamis City Institute of Technology kun OCSET sa IBGT compound Karangan, Ozamis City. Diin ang 72 ka mga scholars malipayong mitapos sa Cookery NC2 ug Bread and Pastry Production NC2 programs. Happy, excited kay daghan mi skills nga nakatunan, daghan pud mi og kanang memories nga makip na mo forever and ever. Una sa tanan, magpasalamat ko sa 3 pillars of our Misamis Occidental, Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal, and our City Mayor Indy Waminal. Kung wala sila, wala pud mi dinhi. Ang nasangpit nga commencement exercises sa 72 ka mga Cookery and Bread and Pastry Production graduates ang malampusong natigayon sa pagpangulo o pagdumala sa OCSET school officials sama ni School Administrator Ms. Lorna C. Jimenez nga mao'y pahayag sa opening remarks, samtang si School Registrar Ms. Maria Rita Pabriga ang mipahigayon sa presentation of graduates for confirmation, samtang si TISDA Misamis Occidental Provincial Director Dr. Nuraline R. Rasul ang nag-confirm sa 72 TISDA TVET graduates ug pagkatapos gipahigayon ang distribution of certificates, presentation and awarding of medals. Kung wala gyud sila sir, wala pod mi, wala kod, and down to sa alagang asenso gyud per mi ang Misamis nun. So daghang kaayong salamat. Maningkamot jud, gamito na mo mga skills nga nakatunan, syempre thankful na gud mi nga nadawat na mo nga skills, then thankful na pud mi nga kanang
isa misa nagka-privilege nga magkat-on. Si Mr. John Lucdor, ang Executive Assistant to the City Mayor for Barangay Affairs sa ngalan ni Osami City Mayor Attorney Henry Waminal Jr. mao ang pinasudunggan nga mamumulong sa nasangpit nga graduation ceremony. Iyang ipahayag ang hugot nga suporta sa Asinso Osamis Administration sa mga bago migraduar nga nagtinguha sa pagpauswag o pagpalamo sa teknikal nga abilidad sa mga trabahante subay sa tema sa maong pagtapos. Kamo usa mo sa mga swerte nga mga nag-apply ani kay daghan kay aplikant sa aning pastry o cookery. So this, and with its theme of today of promoting and enhancing technical skills to workers, so attune of the mission and the vision of our mayor. Sa iyang mensahe gipaabot ni Doktor ang iyang makanunayang tabang og suporta sa Team Asinso Osamis Administration inubanan sa aktibong kakugi o pagpaningkamot ni Mayor Henry Waminal diin malampuso nga napahimutang niini ang mga programa nga iyang gitinguha alang sa mga katawhan. Kay kabalo mo unsa mo kapinangga ni Mayor Indy. Gusto ni Mayor Indy nga maka panginabuhian. Nganong kamoy gipili kay galanto si Mayor Indy sa inyo nga makalampos mo og mahimong successful nga mga entrepreneurs o empleyado ba kung makapanrabaho mo. Dugang pa kini nga direktiba nahimong malampuson subay sa 5M's mantra sa administrasyong Team Asinso nga mas gipalapdan pa aron ang mga inisyatibo nga ilang gilatag alang sa mga misamisnon makahatag og dugang oportunidad alang sa matag usa. So inana ang paglantaw sa atong mayor, si Mayor Attorney Indy Waminal. Of course, ang ato ang congressman, si Congressman Ando, ang ato ang governor, si Governor Henry. Kining ilahang mga tinguha nato sa misamisnon, simple ra gyud kayo. Sa lima ka M's ra gyud ang gibasihan. Sa pahayag ni Dr. Nuralin Rasul, iyang gibutyag ang pagkamahinungdanon sa mga skills o kahibalo nga ilang nahibaluan nga makahatag og dako nga tabang ilabi na sa ilang panginabuhian. So atong paningkamutan nga kaning enhanced skills, you have already the skills, the competencies, and the knowledge. Okay, so make use of it. Ato na siyang gamiton nga kaning ato ang mga kahibalo. Ato ni siyang makakreate og panginabuhi. It will be a livelihood, okay, negosyo, entrepreneurship, or preparing you to become entrepreneurs. Ang Bread and Pastry Production NC2 program nga giila nga importante alang sa ekonomikanong pag-uswag sa syudad, maghatag sa mga estudyante sa mga angay nga kahanas nga makapadasig kanila sa nagmalambuong industriya sa kulinarya o hospitality. Ang BPP o ang cookery isa gyud na siya nga program nga area-based demand and skills priority diri sa Osamis. So akong nanawagan ko sa tanan nga mga misamisnon nga modulta sa ato ang mga private Tibet accredited schools nga nakalocate diri sa ato ang 1st ug 2nd district. Ang scholarship grants nga gihatag sa TESDA maghatag og higayon sa mga angayan nga individual nga makakuha sa dikalidad nga edukasyon taliwala sa kawadon sa pinansyal. Usa dinhi ang TESDA STEP scholarship diin aduna sila'y madawat nga mga allowances og starting toolkits. So kung STEP isa lang ni siya ka program nga mag-cater ni siya og self-employment through entrepreneurship. So na siya libre nga training, libre nga assessment, libre nga training support fund allowance ug libre nga starter toolkits. Kini nagpakita lamang sa walay puas nga pagpaningkamot sa lokal nga leader aron masiguro nga ang matag misamisnon adunay kahigayunan nga molambo og moasinso sa ilang panginabuhian. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Dixon. Salamat Bernal, pipila ka hired on the spot ng mga aplikante sa Sangguniang Kabataan Job Fair. Dako ang pasalamat sa Asenso Administration. Gitutukan og yatuan ni Glenn Ray Luna ang maong balita. Ani ang iyang report.
Atol sa gipaygayon nga job fair nga gipsugdahan sa sangguniang kabataan kon SK Federation sa Ozamis, pipila ka mga aplikante ang na-hard on the spot nga nagpakita sa kalampusan o kaepektibo sa buong kalihukan. Ang mga na-hard on the spot nga mao sila si Ellen May Cabillo nga na-hard isip nga sales agent sa Bryant Milling and Marketing, si Senny Albero nga na-hard isip service crew sa Jollibee Corporation, og sila si Jonathan Dayundo, Angayla Valentino og Error Martin nga managsamang na hard isip nga truckman sa Bryant Milling and Marketing. Truly happy po since as a fresh graduate, being able to experience the interview process is kinda nerve-wracking, but knowing that I'm hired on the spot, I'm really happy and excited to start working next month. Thank you so much first of all to LGU Ozamis, SK Federation. Thank you so much for this opportunity. I've been really looking forward to this day and prepared so much, and I'm glad that it's worth it. And thank you so much for giving us fresh graduates and even aspirants to really find a job and have the chance to have a job as soon as possible. And this is truly a great opportunity. Thank you so much. Bago sa imuha ang kanang pagpang-apply sa No, kay since na dasal pa lang daan, ginaanad na jumi nga mag-interview. So, murag sakwa, normal na sakwa mag-interview. Laman, sir. Counter. Una sa tanan, salamat kay ninyo, salamat sa Ginoo, ug salamat sa nagsuportaan ni nga programa. Ang mga job fair gipahigayon sa Ozamis City Gymnasium nitong Agosto 30, ang mga kalihukan gituyo aron nga matabangan ang mga kabatan-unan o uban pang mga aplikante nga nangitog trabaho pinaagi sa pagdala sa mga kumpanya o mga employer nga nanginahanglan og empleyado. Ang nasangpit na job fair gisuportahan sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Waminal Jr. Kauban nila ni Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehales. Inuban sa pag-abag nila ni Governor Henry Waminal ug 2nd District Congressman Ando Waminal. Ang ilang pagtinabangay nagpakita silang commitment sa paghatag og dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga residente sa Ozamis. Sigon ni SK Federated President ug City Councilor John Felduay Lungsod, ang kalampusan sa mao nga job fair usa ka dagko nga lakang aron nga mapadali ang employment sa mga Ozamiston labi na sa mga kabatan-unan nga bag-ong graduado o nanginahanglan og oportunidad sa pagtrabaho. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. LGU Ozamis may pagawas og advisory kabahin sa gipahigayon nga census sa PSA sa mga kabaranggayan sa Dakbayan. Ania ang report. May hatag og kalibog og mga pangutana sa pipila ka mga residente sa Dakbayan sa Ozamis ang pipila ka makabatan-unan nga nagsuroy sa mga kabalayan sa Dakbayan og inangutana og nagkuha og mga detalye gikan sa mga respondents. Tungod niini, gihimo sa lokal nga pagkamahanan sa syudad sa pagpanguna ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. ang pagpagawas sa ka-advisory sa pakigtambayayong sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Kenuduman nga gisugdan na sa PSA ang 2024 Census of Population kon POPSEN o Community-Based Monitoring System kon CBMS sa Dakbayan sa Ozamis uban sa koordinasyon sa mga kabaranggayan sa syudad. Gideploy na ang mga enumerators nga maoy mopahigayon sa kompleto nga enumeration sa mga households sa Dakbayan ug magkolekta sa musunod nga mga datos. Una, demographic characteristics, sukod, komposisyon, sama sa kasarian, edad, estado sa kaminyoon o geographical nga distribution sa populasyon. Ikaduha, socio-economic characteristics, pagparehistro sa pagkatao og PhilID, reliyosong afiliasyon, etnisidad, pagkasolo nga ginikanan, disability og functional difficulty, citizenship, presensya sa mga OFW sa panimalay, internal nga pagkabalhin, kahibalo sa pagbasa o pagsulat, labing taas nga grado or tuig ginahuman ug kasamtangang pag-eskwela, pag-apil sa alternatibong sistema sa pagkat-on ug technical vocational nga edukasyon ug pagsanay, propesyon, lokasyon sa trabaho, kinaiya sa trabaho, klase sa mga magbubuhat ug gidaghanon sa oras nga gihimo sa mga empleyado.
mga mag-uuma ug mga trabahante sa uma, mga mangingisda ug mga trabahante sa dagat, pagdawat sa tabang gikan sa gawas sa nasud, pagpanag-iya sa financial nga account sa panimalay, kasinatian sa makalamidad ug mga katalagman ug kahibalo sa lugar sa pag-evacuate sa komunidad ug emergency contact numbers, access sa internet, klase sa koneksyon sa internet, pananaw sa seguridad sa komunidad ug mga programa sa sosyal nga proteksyon ug tabang nga nagsuporta sa mga panimalay. Ikatulo, health-related characteristics, mga buros ug mga inahan nga nagpasuso, pagkuha sa medikal nga pagtambal aron masulbad ang balatian o sakit sa mga miyembro sa panimalay, pagsukod sa mga bata ubos sa Operation Timbang Plus, pagkamatay sa mga bata nga wala pa sa 0 to 5 years ang edad sa milabay nga 3 ka tuig, kasinatian sa kakulang sa pagkaon, pangunang tinubdan sa supply sa tubig para sa pag-inom o kanatibuk-ang gamit, pangunang pasilidad sa kasilyas o presensya sa pasilidad sa paghugas sa kamot sa panimalay. Ikaapat, housing characteristics, klase sa building, gidaghanon sa mga andana o kwarto, floor area, materyales sa pagtukod, estado sa pagpanag-iya sa panimalay, mga tinubdan sa gasolina o enerhiya para sa pagpasiga o pagluto, mga kahimanan sa panimalay ug mga gamit alang sa impormasyon ug komunikasyon nga teknolohiya o ICT, ug access sa mapanimalay sa pampasaherong transportasyon. Ang datos nga makolekta gikan sa 2024 POPSEN ug CBMS mag-update sa inventaryo sa populasyon sa nasud ug ang listahan sa mga benepisyaryo para sa mga inisyatibo sa sosyal nga proteksyon. Makatabang usab kini sa pagtumong sa mapanimalay para sa pagplano, formalasyon ug pagpatuman sa mga programa ug proyekto nga nagtinguha sa pagwagtang sa pobrehon. Ang period sa pag-enumerate magsugod gikan sa Hulyo 24, 2024 hangtod na sa Oktubre 31, 2024. Pagsaulog sa araw ng Barangay Kapukaw P o Coronation Night sa mis-araw ng Kapukaw Proper 2024 Malampuson. Ma-report si Leoncio Medalio. Our Miss Araw ng Kapukaw Proper 2024 as candidate number number 2. Sa selebrasyon sa 4th araw ng Barangay Kapukaw P, si Charis de la Cruz Balano gikan sa Purok 2 ang gikurunahan nga Miss Araw ng Kapukaw Proper 2024 niadtong Agosto 31. Ang ubang midaog mao si Shaina Rodriguez sa Purok 3 nga nahimong first runner-up, si Hanivel Hermosada Morandante sa Purok 1 nga nahimong second runner-up ug si Alexia Sistoso Bancali sa Purok 5 mo'y nahimong third runner-up. Ang nasangpit nga kalihukan pangunahan sa usa ka welcome address ni Kapitan Adamson E. Arubos Sr. nga nagpadayag sa iyang dako nga pagpasalamat sa padayong suporta sa Team Asenso Administration nga nahimong malampuson ang pagselebrar sa 4th araw ng Barangay Kapukaw P sulod sa pipila na ka mga tuig. Dako kay kong pasalamat usa sa Asenso. First na mong araw 2019 mo ipagsugod nato sa among araw. Siguro walay araw na mo diring mahitabo hinon gabi karon ha. way araw ng barangay sigong mahitabo og dili pa ang Asenso nagsugod. Gipahayag usab ni Kapitan Arubong ang pagselebrar sa araw sa matag barangay gisugdan ni kanhi City Mayor o kasamtangang 2nd District Representative sa Misamis Occidental, Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, uban sa tumong nga dili lamang alang sa kayuhan kundili makahatag usab og kalipay sa mga residente. Ug malipayon niyang gipaabot nga matag tuig adunay mga kalambuan sa mga kalihukan nga nagpakita sa maayong pagdumala sa barangay. So
during Mayor Ando nga kung atong congressman karon diha nagsugod ang araw sa barangay nga daghan na gid kuan gid may kuan nga kinahanglan magbuhat gyud og araw ng barangay sa kada barangay sa 51 ka barangay. Murang dako kay kog pasalamat kay gikan sa tanan ng mga budget nagsugod mi unsa ka lisod pero karon ako nakita nga halos kada tuig nagsigi og saka ang ako mo nagka-improve. Sa paghatag usab og minsay ni Honorable Dinky Suizo ang kasamtangang City Councilor sa Dakbayan sa Osamis, iyang ipadayag ang kinasingkasing niyang kalipay sa mga kalambuan nga nahitabo sa Kapukaw proper. Ingon man nga matag tuig sila gimbitar sa mga kalihukan sa barangay ug makita gayon nila ang solido nga pag-uswag niini. Gidugang pa niya nga kini nakong makapahimuot sa 3 pillars of Misamis Occidental uban ang tumong nga ang mga Misamis noon magpuyong malinawon, malabuon ug malipayon. Sa giingon niya ganina nga nagka-improve na gyud ang Kapukaw proper. Urag suki na gyud ko dinhi, I think 2 years ago nga grabe po to kay Kabibo Cup nga false gay. Munang malipay kay may nga ato ang 3 pillars, si Governor Henry Waminal, si Congressman Ando Waminal o si Mayor Andy Waminal. Malipay gyud nga bisag unsa kalayo ang Kapukaw proper, inyo yung na-celebrate ang inyong araw nga puno sa kasadya ug kalipay. Gipasabot usab ni Kapitan Arubo nga ang Team Asinso Administration magpadayon sa pagsuporta sa pag-asinso sa barangay, labi na tungod sa lingkon nga suporta sa barangay Kapukaw alang sa Team Asinso Administration nga nagtinguha sa pagsunod sa 5 M's bisyo niini. Og again, kung naamang gani pay gusto pa si Kapitan nga mga improvements, kanunay gyud ang Team Asenso magpaluyo, magatubang, magtakilid og suporta kanunay sa ato ang Kapukaw proper nga mga lumulupyo kay panahon na ba sa mga manayanglan mi sa inyong tabang full solid support gyud landslide gyud mi diri sa Kapukaw. Pinaagi sa pagtinabangay og kooperasyon padayon nga mulambo ang matag barangay og masiguro ang malinawon og malipayon nga kinabuhi dili lang sa Dakbayan sa Osamis kundi sa tibuok Misamis Occidental. Alang sa Osamis, suli ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leoncio, Comforting Project niabot na sa pinakatumoy nga barangay sa lungsod sa Sinakaban. Atong dawaton ang report ni Donnie Dicena. Konkreto na ang halos barangay o provincial road sa lungsod sa Sinakaban bunga sa padayong suporta ni 2nd District Congressman Ando Waminal o ni Governor Henry Sevilla Waminal. Nagkadayon si Sinakaban Municipal Mayor Delio Luod nga ang road concreting sa iyang lungsod miabot na gani sa pinakatumoy nga barangay sa lungsod, ang Barangay San Lorenzo Ruiz. Gani doon na pay project proposal ang iyang administrasyon nga nagsugyot sa pagbukas og laing bag-ong mga barangay road aron maabot pa ang prospect nga mga tourist destination nga na makaplagan sa bukirang bahin sa lungsod. Dako ang pasalamat ni Mayor Delio Luod sa positibong galamhan nila ni Governor Henry Waminal o Congressman Ando Waminal gumikan kay ang mga road development nga nahatag sa Sinakaban inanay nang napahimudsan sa mga kaigsunan sa bukirang bahin nga mas napasayon pa ang pagtumod sa ilang mga produkto padulong sa sentrong bahin o pagresponde sa bisan unsang emerhensya. While nag-celebrate ta karon, no, gusto lang na akong ipaabot ang ako ang pasalamat sa ato ang, of course, sa ato ang Team Asenso headed by Governor Attorney Henry Waminal and duha ka pillar sa ato ang pamilya si Congressman Ando Waminal, no. Kanang I'm really proud sa among nakabot na development, progreso, kalambuan sa lungsod sa Sinakaban, no? In behalf sa katawhan sa Sinakaban, sa mga officials sa Sinakaban, tungod sa amo ang dako nga mga proyekto nga na dapat din pinagi sa ato ang pinalanggang congressman o pinalanggang gobernador, no? Dili lang 100 millions ning projects karon nga gibubo, ang uban ongoing, ang uban to be implemented pa billion nabot na billion.
ongoing ang mga projects concreting sa ato ang mga kadalanan main roads gyud, no, connecting upland barangays ngadto sa national highways, no. So daghang dalan karon nga gisugdan, especially itong mga dalan gyud nga wala pa makatilaw, ibin grabas, no. Karon ni abot na sa San Lorenzo Ruiz ang atong concreting up to paingon na ngadto sa last purok sa San Lorenzo nga kinatumyan nga barangay sa Sinakaban. So mapasalamaton kayo tal, especially ang ato ang mga barangay captains, no, sa upland barangays, sa katawhan dito nga dili na sila babalaka, even sa kagabion mauli sila, nasayod sila nga safety tungod kay doon ay maayong dalan na ilang pagaulian. Sayon kayo ang pagpaambog sa ilang mga produkto diri ngadto sa merkado. Alang sa Usamis Today, Adon Lucina reporting. Dakong kalipay ug pasalamat gibati sa mga Uzamisnon sa nagpadayon nga asenso sa Usamis Free Hospitalization Program. Si Mary Ann Lumapas alang sa report. Dako ang kalipay o papasalamat sa mga katauhan sa syudad sa Usamis sa Asenso Usamis Free Hospitalization o Funeral Services Program nga padayong napahimuslan sa mga katauhan ubos sa administrasyon ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Usa na usab ka asawa ang midangop sa Asenso Usamis Administration nga si Analo Serenio. Pahayag ni Analo nga ang iyang bana nga si Hensley Serenio, 37 years old, na confined sa Misamis University Medical Center tungod kay na-diagnose kini og acute myelofibrosis ug acute bronchitis. Si Analo, 30 years old, nga nagpuyo sa Lamaan, Usamis City, misaysay nga iyang bana ra usab ang nagtrabaho alang sa ilang pamilya sa wala pa kini nagsakit ug tungod sa kakrisis sa panahon, naggool kay si Analo kung unsaon pagsulbad ang bayrono nila sa excess bill nga miabot sa kantidad nga 29,002 pesos. Hinungdan nga giliyok dayon ni Analo ang mga requirements alang sa pagprocess sa medical assistance kay isip usa ka asawa dili siya mahimutang sa dako nilang hospital bill. Para sa kuang bana nga naakaron sa MMC. Gidugang pa ni Analo nga pinaagi sa maayong pagserbisyo ug paspas nga pamaagi sa mga personnel sa Asenso Usamis team nahatagan og sakto nga tabang ang gihambin niyang kabalaka tungod kay gizero balance sa iyang excess bill pinaagi sa Asenso Usamis Free Hospitalization Program sa pakigtambayayong sa Department of Social Welfare and Development. Wala na siya mabayaran pa maski piso. Oo, yes ma'am. Kuan jud siya kanang zero billing jud amo ang bill karon. Kinasingkasing nga may pedangat si Analo sa iyang pasalamat kang Governor Henry Wominal, uban kang Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney ND Wominal nga nahatagan og dinalian nga tabang sa sama niyang nahiaguman nga emerhensya. Grateful kayo mi nga dako kayong tabang ang programa nila nga free hospitalization pinaagi ni Mayor Indy Wominal, Congressman Ando Wominal, and to Governor Henry Wominal nga daw kang tabang sa among pamilya, especially karon nga crisis kayo ang panahon og wala mi kanang enough nga kwarta nga ibayad sa amo ang bill. Grabe jud ang among pasalamat kay dako jud kay siyang tabang kay kanang nga amount sa kwarta is dako na gid kay na siyang amount. Kay labi na karon nga crisis ang panahon, so dili jud ka makita dali nga inana nga amount sa kwarta. Alang sa Usamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat ang Usamis Today atud kanato ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Usamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Usamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Usamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Usamis YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC.
Sa ngalan ng Sekretibukang AON sa team, Leon Chimidalio, Bernal Dagson, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mekirante, Mary Anne Lumapas, Xander Delidag, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Modixon. Daghang salamat. Padayon Ascenso, Ozamis. Ascenso, Segundo Distrito. Ascenso, Misamis Occidental.